Nagtayo na ng mga tent sa tabing kalsada ang mga nagtitinda sa General Santos City Public Market na naapektuhan ng lindol. Samantala, ipinatutupad na sa GENSA ng price freeze matapos ideklarang state of calamity sa lungsod. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Madaling araw pa lamang ay nagbebenta na ng kanyang tindang seaweed at shells sa labas ng General Santos City Public Market si Julia. Dahil hindi pa sila pinayagang magtinda sa loob ng palengke dahil isa ito sa mga nasira ng magnitude 7.8 na lindol na sumentro sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Dahil sa nasabing kalamidad ay bumagal pa ang kanyang benta, kung saan ang dati ay 20 kilo ang nabebenta sa isang araw. Ngayon ay halos hirap na itong makabenta ng 10 kilo. Malaking problema ito sa kanya dahil dito lamang nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Mahirap talaga, ma'am. Mahirap talaga, nahirapan kami. Kasi nahihilo pa sa lindol. Mahina ang bentahan. Wala mang namamalengke. Samantala, ang nagbebenta ng karne sa parehong palengke na si Don ay binabana ang presyo ng kanyang karning baboy, kung saan ang dating 340 pesos kada kilo ay nasa 250 pesos na lamang ngayon. Ginawa niya ito upang maibenta ang kanyang paninda at makatulong na rin sa mga residente, lalo na sa mga nawala ng kabuhayan. Mahirap ayon sa kanya ang kanilang setup, lalo na't nagtayo lamang sila ng malaking tent sa labas ng nasabing merkado sa bahagi mismo ng kalsada. Kaya mahirap pa rin ang kanilang kalagayan sa ngayon. Subalit patuloy pa rin silang nagsisikap dahil ito lamang din ang kanilang negosyo sa loob ng ilang taon. Pero medyo mahirap kasi nga, unang-una, lumipat kami ng pwesto. Galing nga naman dun sa loob, tapos lalabas ka. Then, hindi naman expected na ganun. Kumbaga, hindi kami nakapag-ready. Pero kahit pa paano, siyempre, may mga customer tayo na dapat nating serbisyuhan. Samantala, ang nagbebenta ng isda sa parehong merkado ay ibinaba na rin ang presyo ng kanyang mga tindang isda, kung saan ang dating 400 hanggang 500 pesos kada kilo ay nasa 200 hanggang 300 pesos na lamang ngayon. Ginawa ito upang maibenta ang mga ito at hindi masira ang kanyang mga isda. Aminado ito na hindi pa maayos ang kanilang kalagayan, lalo na't maliit lamang ang lugar na maaari nilang pagpwestuhan. Ngunit naniniwala ito na tutulong ang lokal na pamahalaan ng GENSA upang maayos ang kanilang pagtitinda. Wala man, di paubos naman presyo karon kay tungod nga halin na mo pangita na mo. Paubos na lang kay paurot na naman ang isda kay usa. Amo na. Imbes kay tag 250 yung baligyan lang 180 na lang. Palugian lang namo. Kahapon ay nag-anunsyo rin sa pamamagitan ng kanilang social media page ang Department of Trade and Industry o DTI General Santos City na magpapatupad ng price freeze sa lungsod matapos ideklara ang state of calamity dito. Ibig sabihin nito, sa loob ng 60 days mula sa pagpapatupad nito ay hindi papayagan ang pagtaas ng presyo ng mga basic necessities. Ginawa ito upang maprotektahan ang mga consumer, lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, ayon kay General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao na prioridad nila ang makapagbigay ng agarang tulong sa mga pwesto sa palengke. Kaya kahapon ay isa sila sa mga nabigyan ng ayuda mula sa AIX program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod dito ay may nakahanda pa umano na tulong para sa kanila at sa lahat ng mga apektadong residente. Nang ato ang DSWD na naka-standby para nagahatag og mga tamang mga food packs nga gikan sa ato ang national government o mga financial assistance para sa mga kaigsuonan nato nga naapektuhan nga nawadan og trabaho. Janessa Felix para sa Bayan.